Ang mahiwagang ibong Adarna. Noong unang panahon sa kahariang Berbanya, marahan ang takbo ng buhay. Sumisikat ang araw ng walang pagmamadali, sagana ang mga bukirin, malayang lumilipad ang halakhak sa mga lansangan. Sa puso ng kahariang ito, namuno si Haring Fernando, isang lalaking kilala hindi sa takot, kundi sa katarungan. Mas madalas siyang makinig kaysa magsalita, at kapag nagsalita siya, pinaniniwalaan siya ng mga tao. Sa kanyang tabi ay si Reyna Valeriana, marikit, matatag, isang reyna na ang presensya pa lamang ay sapat upang magbigay ng kapanatagan. Mayroon silang 3 anak na lalaki. Si Don Pedro, ang panganay, ay kumikilos na tila may korona na sa kanyang isipan. Sumunod si Don Diego, malakas, palalo, at laging sabik patunayan ng kanyang sarili. At naroon si Don Juan, ang bunso. Mas tahimik, mas banayad marahil, ang prinsipe na madalas maliitin ng marami. Magkasama silang namuhay sa isang kaharian na tila ganap, at sa loob ng ilang panahon, iyon nga ang totoo. Hanggang isang umaga, sa hindi maipaliwanag na rason, nagising ang palasyo na mas mabigat ang pakiramdam kaysa dati. Nagkasakit si Haring Fernando. Sa simula, hindi ito inakalang malubha. Isang ubo, isang panghihina, isang bagay na inaasahang lilipas din. Ngunit ang mga araw ay naging mga gabi, at ang mga gabi ay napalitan ng pangamba. Unti-untin nang hina ang hari. Numipis ang kanyang tinig. Ang kanyang mga mata na minsang matalim at mainit ay napagod. Tinawag ang pinakamahuhusay na mga manggagamot. Sinubukan nila ang mga halamang gamot, mga ritual, mga panalangin, walang ni isa ang tumalab. At naramdaman iyon ng buong kaharian. Tumahimik ang mga pamilihan. Humina ang tawanan. Ang mga tao'y nagsalita ng pabulong na para bang maririnig ng sakit ang kanilang tinig. Isang hapon, habang unti-unting nawawala ang pag-asa, may isang matandang ermitanyo ang lumitaw sa tarangkahan ng palasyo. Walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Kupas ang kanyang hasuotan, ngulit malinaw at kakaiba ang kislap ng kanyang mga mata. Isang pangungusap lamang ang kanyang sinabi. Ang awit lamang ng ibong Adarna ang makapagpapagaling sa inyong hari. Sumunod ang katahimikan. Mabigat na katahimikan. Ang ibong Adarna, isang pangalang mas madalas banggitin sa mga alamat kaysa sa katotohanan. Isang mahiwagang ibon na ang awit nito'y kayang pagalingin ang anumang karamdaman. Ngunit ang kapangyarihan nito'y may kaakibat na panganib. Ngunit kapag ang hari ay nasa bingit ng kamatayan, ang mga alamat na'y hindi na nagmumukhang katawa-katawa. Sa araw ding iyon, nagpasya ang 3 prinsipe. Hahanapin nila ang ibon. Unang nagboluntaryo si Don Pedro. Siyempre, siya ang panganay, ang magiging hari. Iyon ang inaasahan ng lahat. Ang kanyang paglalakbay ay mahaba, puno ng kumpiyansa at minadali. Nang marating niya sa wakas, ang Piedras Platas, ang punong pilak na tirahan ng ibong Adarna, narinig niya ang awit. Napakaganda, sobra-sobrang ganda. Sa hindi malamang dahilan, sa kabila ng lahat ng babala, ipinikit ni Don Pedro ang kanyang mga mata. Siya'y nakatulog. At habang siya'y nakatulog, dumumi sa kanya ang ibon. Pagsapit ng umaga, tumayo si Don Pedro na hindi na makagalaw. Siya'y naging mato. Sumunod si Don Diego. Marahil inakala niyang sapat ang kanyang lakas upang siya'y maprotektahan. Marahil ibinulong ng kanyang pagmamataas na ang kanyang kapatid ay naging mahina lamang. Ngunit, ang awit ay walang pakialam sa kayabangan.
Si Don Diego man ay nakatulog. Si Don Diego man ay naging bato. Dalawang prinsipe ang nawala. Isang pag-asa na lamang ang natitira. Tumayo si Don Juan sa harap ng tarangkahan ng palasyo, batid ng isang mabigat na katotohanan. Kapag siya'y nabigo, babagsak ang beba niya kasama niya. Sa totoo lang, siya'y natatakot. Sino ba ang hindi? Ngunit umalis pa rin siya. Sa daan, muli niyang natagpuan ang matandang ermitanyo. Iba ka. Hindi mas malakas, kundi mas handang makinig. Matatagpuan mo ang ibong Adarna sa bundok Tabor. Itali mo ang lubid na ito sa iyong katawan. Ang sakit ang magpapanatili sa iyong gising. Tiisin mo. Ang lalaki tila hindi nagulat. Inabot niya kay Don Juan ang isang mahiwagang lubid. Tumanggo si Don Juan. Hindi siya humingi ng madali ang daan. Tahimik ang bundok Tabor. Sa tuktok nito ay naroon ang Piedras Platas. At doon, kumikinang sa pagitan ng mga pilak na sanga, nakaupo ang ibong Adarna. Nagsimula itong umawit. 7 kulay ang kumislap sa mga balahibo nito, nagbabago sa bawat nota. Asul, tungo sa pula, ginto, hanggang lila. Binalot ng awit ang isipan ni Don Juan, hinihila siya patungo sa pagkakatulog. Humigpit ang lubid. Masakit. Napanga siya sa kirot. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit, nanatili siyang gising. Sa totoo lang, hindi tapang ang nagligtas sa kanya, kundi pagtitiis. Nang sa wakas ay makatulog ang ibon, marahan at may paggalang niya itong hinuli. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, muling huminga ang pag-asa. Umawit ang ibong Adarna sa harap ni Haring Fernando. At sa isang iglap, nangyari ang imposible. Nagbalik ang kulay sa mukha ng hari. Bumuti ang kanyang paghinga. Bumalik ang kanyang lakas. Nagalak ang buong kaharian. Ngunit ang saya ay maaring magsilang ng inggit. Si Don Pedro at Don Diego na pinalaya mula sa pagkakabato ay napanood si Don Juan na tumanggap ng papuri. At may isang kadilimang tumubo sa kanilang mga puso. Inatake nila siya, iniwan sa kagubatan, inangkin ang kanyang tagumpay. Ngunit ang kabutihan, sa kung anong paraan, ay marunong mabuhay. Sa tulong ng ermitanyo, nakabalik si Don Juan at sumunod ang katotohanan. Pinatawad ni Haring Fernando ang kanyang mga nakakaindang na anak sapagkat ang awa ang aral na kanyang ipinairal sa pamumuno. Pinarangalan si Don Juan hindi lamang dahil sa tapang, kundi dahil sa kabutihan. At kaya't nagpatuloy ang alamat sapagkat kung minsan ang bayani ay hindi ang pinakamalakas ang tinig sa silid. Kung minsan, siya ang nananatiling gising kapag ang awit ay pinakamatamis.